Okay. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to another Ultimate Review experience from Dr. Carl Balita Review Center, where the dream and the dreamer become one. My name is Cristoto Kaluya. I am a lecturer of Dr. Carl Balita Review Center. Okay, and today we will be discussing about understanding the self. Okay, isa ito sa subject ng general education, okay, Gen Ed. So, pag Gen Ed, kailangan marami po tayong alam. Okay? Marami tayong bala. Kasi ang Gen Ed, ang atake ng Gen Ed, paramihan ng bala. Okay? So, understanding the self, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. So, naiintindihan na ba natin ang ating sarili? Gaano ba natin kakilala ang ating sarili? So, sa umagang ito, okay, we will understand the self. What is understanding the self, and how will we tackle the self? Because the self is one of the simplest, but at the same time, the most complex thing to tackle. Okay, so hindi natatapos ang pag-intindi, hindi natatapos ang pagkilala sa sarili. All right. So now let's move on. Okay. Okay, so sa topic na to or sa subject na to, pag-aaralan natin yung the self from various perspectives. Okay, so we will talk about the self in different areas of knowledge. It can contextualize, in a lot of perspective, like philosophical perspective, sociological perspective, anthropological perspective, psychological perspective. Okay, so those are the contextualization of self or of the self. Okay, so the self has different areas of knowledge. So pag pinag-usapan natin yung philosophical self, there are a lot of philosophies or philosophers or philosophical texts that will be discussed in the philosophical perspective of self. Sometimes nagko-contradict po yung mga statements o yung mga philosophical text nila, pero yung iba ay nagkakasundo-sundo rin, nagkakaugnay-ugnay din naman. Okay, so they go hand in hand in the same language or sometimes in different language, pero iba yung language na ginamit pero magkapareho ng kahulugan. Okay? So, dyan sa philosophical self, mababanggit natin dyan sina Socrates, Plato, Aristotle, and yung iba pang mga mayroong naiambag pagdating sa philosophical view of self. Next, we also have the self from sociological perspective. Okay, pag sinabing sociological perspective, ito naman yung patungkol sa society, patungkol sa lipunan. Okay, paano ba tayo nakikipag-interact with the society? Of course, tayong mga tao kasi nilikha tayo as social beings. Okay, so we have this tendency na makisalamuha. We have this also tendency na to have different ways of expressing ourselves depending on the people. Okay, depending on the people, kung sino yung mga kasama natin. All right, so minsan nagkakaroon ng development sa ating sarili base sa kung paano din tayo makipag-interact, base sa kung paano tayo makisalamuha, at kung minsan nga nag-a-adjust, nagbabago-bago yung personality, yung character natin, depende kung sino yung mga taong kasama natin. Depende sa kung sino yung grupo ng tao na sinasalihan natin or meron tayong kaugnayan sa kanila. Okay? Next, the self from an anthropological perspective, okay, pag-uusapan naman natin dito yung tungkol sa anthropology. Pag sinabing anthropology, about culture yan, di ba? Patungkol yan sa kultura. So, how different cultures affect the development of the self. Paano ba yung kultura ay nakakaapekto sa pag-develop ng ating sarili? Di ba? Meron tayong iba't ibang kultura. Sa China, iba yung kultura ng mga Chinese people. Dito sa Pilipinas, iba din yung kultura natin. So, paano ba yung kultura ay nakakaapekto sa pag-develop ng ating sarili? Okay? Next, meron din tayo, number 4, the self from a psychological perspective. Okay. So, ano nga ba yung iba't ibang psychological theories patungkol sa self? So, pag-aaralan din natin yan. Okay? Matatakal natin dyan sina Sigmund Freud. Okay? And we also have number 5, the self in Western and Eastern perspective. Ito naman yung, di ba meron po tayong iba't ibang conceptualization patungkol sa self. So, iba yung conceptualization ng mga tao na nakatira sa Western at iba din yung conceptualization ng mga tao na nakatira sa Eastern patungkol sa self. Dito kasi, nasa Eastern tayo, di ba? So, tayo dito sa Eastern ay yung ating pagtingin, yung ating conceptualization sa self is mas pinahahalagahan kasi natin yung pakikisama. No? Unlike sa mga West, na hindi ganon. Although meron namang notion na okay, konting pakikisama, pero sa kanila, sa
sa Amerika, mas importante sa kanila yung kanya-kanya, kumbaga parang, ay, buhay ko to, walang pakialamanan. So, ganun kasi yung conceptualization nila or idea nila about sa self. Okay? So, magkaiba po yung conceptualization or idea ng mga nasa Western sa conceptualization ng mga nasa Eastern. Okay? Paano yung perspective nila about self. And we will also be tackling about unpacking the self. Okay, unpacking the self. Ang self, akala natin ni isa lang yan, no? But actually, the self, yes, tama naman kayo, iisang identity lang tayo, pero marami tayong areas. Marami tayong sides. Like, of course, okay, we have the physical side, we have the sexual side, we have the material side of ourselves, we also have the spiritual side of ourselves. We also have the political side of ourselves, and of course, the digital side of ourselves. Okay? Itong digital self, bago to. Kasi dati wala pa namang internet. Dati mga social media like TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, or so on and so forth. Pero ngayon, napakarami na. Halos lahat tayo siguro, meron tayong mga Facebook account. Halos lahat siguro tayo, meron tayong Messenger, meron tayong TikTok, meron tayong Instagram. Ang dami nating social media account. Yung iba, gumagawa pa sila ng mga dummy account. Okay, dummy account. Iba yung pinapakita nila doon. Okay, iba yung self na inilalabas nila doon sa digital side kumpara doon sa totoong self na meron sila. Meron tayong, yung iba nagpapanggap may mga alter account, no? So kung mapapansin ninyo na iba yung self na nilalagay natin sa online kung minsan kumpara doon sa self kung sino nga ba talaga tayo. Okay? And yeah. And once na nakilala na natin yung sarili natin, then hopefully now we can have an idea on how to take care of ourselves, like learning to be a better learner, setting goals for success, taking charge of one's health, and working. Okay. So yeah, bottom line ng understanding the self is para kilalanin ang ating sarili. Para makilala natin ang ating sarili. So hindi lang tayo nandito para mag-review, kundi nandito rin tayo upang kilalanin ang ating sarili. Okay? And also to take care of ourselves, how to take care of ourselves, paano natin mamahalin ang ating sarili, at paano ba tayo magkaroon ng malalim na pagkaintindi o pag-unawa sa ating mga sarili. Okay, so that is the bottom line of this topic or of this subject, understanding the self. Okay, so now let's proceed here on the next page. Okay, so understanding the self. So, ang mantra ng subject na ito is to know yourself. Okay, know that. Siguro medyo maingay sa background ko kasi mayroong nagpapatunog ng motorboat. Okay, so pagpasensyahan. I just want you to focus, okay, on the topic or on the subject today. Don't matter about that. Wag niyong masyadong pansinin yung ingay, okay? Don't mind about that. Okay, wag niyong masyadong pansinin yung ingay. So, know thyself, kilalanin mo ang iyong sarili. Okay, and number 2, the self is your main companion in living in this world. Totoo naman. Sino nga ba yung kasama mo habang buhay, no? Sino yung kasama mo hangga't ikaw ay nabubuhay? Yung jowa mo, hindi mo kasama yan habang buhay. Yung magulang mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kuya mo, ate mo, hindi mo yan kasama sila habang buhay, no? Kahit yung asawa mo, hindi mo naman kasama yan habang buhay. Yung mga anak mo, hindi mo kasama yan habang buhay. Ang tanging kasama mo, for sure, forever, ay yung iyong sarili. Okay? Yung sarili. So, kailangan kilala mo kung sino yung kasama mo habang buhay. Okay? Kailangan kilalanin mo yung makakasama mo habang buhay at walang iba kundi nga ang iyong sarili. Alright? Kilalanin mo yung sarili mo kasi kung hindi mo kilala yung sarili mo, how lonely would that be? Kung hindi natin kilala ang ating sarili. Okay? So, yeah, it's good to have companion. Maganda na meron kang kasama, maganda na meron kang asawa, maganda na meron kang significant others. Pero, paano mo matututunang magmahal ng ibang tao kung hindi mo muna mamahalin ang iyong sarili? Okay? Paano mo maiintindihan, makikilala ang ibang tao kung hindi mo muna kilalanin ang iyong sarili? Okay? So, kailangan mas mahalaga na kilala natin ang ating sarili at upang sa gayon ay magawa nating magmahal ng ibang tao. Hindi yung nagpapanggap lang tayo. Okay? And next, who you are, who you want to be, who society wants you to be, and who you can be. Okay, so yeah, those are the things that we will be tackling today. Kung sino ka, at kung sino ba dapat ang ikaw, at ano kung minsan yung society, yung lipunan na kinagagalawan natin, ay nagbibigay sila ng parang they dictate, no? Sila yung nagdidikta na dapat ganito ka, dapat ganito yung personality mo, dapat ganito ka kumilos, dapat ganito ka umasta. Sometimes the society, nagbibigay sila ng standards on how or who you should be. Okay? And yeah, number 4, the self is freaking complex. It's not a simple thing. The self is not a simple thing. Alam, kung minsan, hindi pa natin talaga nakikilala ang sarili natin. Kilala na ba natin ang ating mga sarili? Diba? Alam na nga ba talaga natin kung sino tayo? Kung minsan may mga bagay na hindi pa natin naiintindihan, may mga bagay na nadidiscover pa tayo sa ating sarili, no? Na kinalalaunan ay nabibigla na lamang tayo dahil hindi natin in-expect na ganun pala tayo. May mga kakayahan or may mga skills tayong nadidiscover kung minsan, ay, kaya ko palang gawin yon, nagagawa ko pala yon.
no? Minsan kahit ako sa sarili ko, may mga bagay pa rin akong nadi-discover, may mga bagay pa rin akong hindi alam, may mga bagay pa rin akong nalalaman, nasusurprise ako, kaya ko palang gawin yung bagay na yun. So, the self is freaking complex. Okay? The self is freaking complex. Kailangan kilalanin natin yung sarili natin, yung mga ginagawa natin, at mamahalin din natin ang ating sarili. Because if we don't love ourselves, kung hindi natin mamahalin yung ating sarili, sino yung magmamahal sa atin? Okay? And of course, always remember that knowing ourselves is not just a one-time thing. It's not just a one-time saying. Okay? But it is a lifelong process. Habang tayo ay nabubuhay, nandoon po yung understanding the self. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw, ay patuloy po nating kinikilala ang ating sarili. Okay? Yes. Patuloy nating kinikilala ang ating sarili habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Okay? So, yeah, we need to discover ourselves. We need to discover our goal, no? Para sa ganun hindi maging boring ang buhay. Kasi once tumigil ka sa pagkilala mo sa iyong sarili, nagiging boring na po ang buhay. Okay? So now, let's proceed to the next page. Okay, so next, philosophical self, ancient and medieval period. Okay. So alam ko na meron na rin kayong background pagdating sa philosophy kasi during your senior high school, I think meron kayong subject about philosophy of man. Okay? So I know na meron na kayong meron na kayong background knowledge about philosophy. Okay? And bago tayo pumunta doon sa philosophical perspective of self, of course, kailangan po muna nating i-discuss ano nga ba yung ibig sabihin ng philosophy. Okay? Kailangan muna nating aralin. What is philosophy? Okay, so philosophy, the meaning of philosophy, it comes from the etymology itself of philia. Okay, philia or philo or philein, which means love, and sophia, which means wisdom. Okay, so philosophy literally means the love of wisdom. And philosophy employs the inquisitive mind to discover the ultimate causes, reasons, and principles of everything. Ano ibig sabihin yan? Pag pinag-usapan kasi natin yung philosophy, yan yung pagiging curious mo sa maraming bagay. Inquisitive mind to discover. Ibig sabihin, yung utak mo, yung isip mo, gusto niyang mag-discover ng maraming bagay. Discover the ultimate causes. Ano nga ba yung cause? Ano nga ba yung rason? Bakit ganito? Saan nga ba nagmula yung universe? Bakit may mga ganyan? Bakit may mga ganito? No? That is philosophy. It employs the inquisitive mind to discover the ultimate causes, reasons, and principles of everything. And of course, philosophy, okay, it also talks about, the nature. The nature of the self is a topic of interest among philosophers. Okay, so maraming mga philosophers ang gusto nilang maunawaan ang tungkol sa self. No, sobrang interesado silang malaman ang tungkol sa tao, ang tungkol sa self. Okay, kaya nga nagkaroon ng iba't ibang studies about sa self. No? Maraming mga philosophers ang nagtry na sagutin yung tanong na who am I? Okay, so sa board exam, baka lumabas yan, tatandaan natin no, yung dalawang sikat na sumagot doon sa tanong na who am I, si René Descartes at si John Locke. Okay, so they are the two philosophers who give significant meaning of the question, who am I? René Descartes and John Locke. Okay, so syempre, itong mga philosophers na to, uhaw sila sa katotohanan, no? Gusto nila ng karunungan. And of course, the philosophical framework for understanding the self was heavily explored by ancient Greek philosophers Socrates and Plato. Okay, so kapag sinabi nila na isa kang filosofong tao, ibig sabihin curious ka, bakit ba ganyan? Bakit ba ganito? Marami kang tanong na gustong sagutin at malaman ano bang causes? Saan nanggaling? Ano ba yung reason? Saan nanggaling lahat ng bagay sa universe including the self? Okay? So that is about philosophy. Kapag pinag-uusapan natin ang philosophy, of course, hindi mawawala yung triumvirate. Sino yung triumvirate? Sina Socrates, Plato, and Aristotle. Okay? Triumvirate, tatlo. Tandaan natin na itong tatlong to, they are mentor and mentee. Okay? So tatandaan natin yung mnemonics na SPA. SPA. S for Socrates, P for Plato, and A for Aristotle. Sino yung teacher ni Plato? Si Socrates. Sino yung teacher ni Aristotle? Si Plato. Okay? So, yun. Yun nga. Ang pinaka-scientific sa kanila, si Aristotle. Okay? Pinaka-scientific sa tatlo, si Aristotle. Si Socrates, hindi siya nagsulat. Hindi siya nagsulat ng anything. Okay? Wala siyang sinulat, si Socrates. At ang lahat ng mga nagsulat ng patungkol sa kanya ay walang iba kundi si Plato. Okay? Si Plato po. And si Plato at si Socrates, halos magkapareha sila ng thoughts and ideas kasi nga, mentor and mentee itong dalawang to. And of course, itong tatlong to, no, meron tayong makikita, mapapansin sa kanilang tatlo. Kasi si Socrates siya nga yung teacher ni Plato. At si Aristotle, teacher niya naman si Plato.
Okay, so ganito kasi yan. Naging mas magaling si Plato na estudyante kesa kay Socrates. At naging mas magaling naman si Aristotle na estudyante ni Plato. So kung sino yung student, siya yung naging mas matalino. No? Ano ibig sabihin yan? Ganyan kasi ibig sabihin kapag ganyan yung nangyari, magaling kang teacher. No? Kapag naging mas magaling yung student mo kesa sa'yo, ibig sabihin magaling kang teacher. Okay? So, and also, that is also one of the best or greatest achievement of a teacher. Di ba mga teachers, we are future educators. We are future teachers. Kapag naging mas magaling yung estudyante mo kesa sa'yo, ibig sabihin, that is your greatest achievement. That is your greatest achievement. And that means that you are a great teacher. Magaling kang teacher kapag ganun. Okay? So, yeah. Ganun po. That is our greatest achievement. So, mentor and mentee relationship. Okay, sino yung pinaka-scientific sa kanila? Aristotle. Okay, sino yung teacher ni Plato? Socrates. Sino yung teacher ni Aristotle? Si Plato. Okay, SPA. Alright? So, si Socrates, hindi siya nagsulat. Tandaan natin ha, Socrates hindi siya nagsulat. At ang nagsulat para sa kanya, walang iba kundi si Plato. So, lahat ng mga alam natin tungkol kay Socrates, si Plato po yung nagsulat noon. Okay? At sabi ko nga kanina, si Plato at si Aristotle, meron silang magkaparehong ideas. Okay? Si Aristotle, siya yung pinakamaraming nagawa. Siya yung may pinakamaraming nasulat, pinakamaraming nagawa sa kanila, at maraming nag-survive sa mga sinulat niya. And yung anak nga niya na si Nicomachus, meron siyang ginawa yung Nicomachean Ethics. Okay, inedit niya yung works ng kanyang tatay na si Aristotle. Okay, tawag natin dyan the Nicomachean Ethics. So, naging mas magaling yung mentee kesa sa mentor. Okay? So, yeah, this is about philosophy. Okay, anyway, who is the father of philosophy? Okay, baka lumabas yan sa board exam. Who is the father of philosophy? Ang sagot nga po natin dyan, si Pythagoras. Okay? And pag pinag-uusapan naman natin kapag tinatanong sa board exam, who is the father of modern philosophy? Ang sagot naman po natin dyan ay si René Descartes. Okay? Ulitin natin, father of philosophy, Pythagoras. Father of modern philosophy, René Descartes. Okay? Now, let's move on. So, sa philosophical self, ancient and medieval period, meron po tayong mnemonics na tatandaan dyan. Paasa. Okay, paasa. Sino dito yung paasa? O nasubukan nyo na bang umasa? Sino na dito yung pinaasa? Okay, masama po yan. Wag po tayong magpaasa. Okay? So, pero itong paasa na to, na mnemonics, ito po yung tatandaan natin sa board exam. Okay? Paasa. And sa board exam, mahalaga din na meron tayong mga alam na mnemonics. Bakit? Kasi kapag meron tayong mnemonics na alam, mas madali po tayong makamemorize. Mas madali nating ma-memorize yung mga konsepto. Okay? Tandaan natin to ha, mnemonics. Maganda na gumamit tayo ng mnemonics para matandaan natin yung mga konsepto. Kasi sa Gen Ed, dapat paramihan ng bala. Mas tumatatak yung knowledge or information kapag gumagamit po tayo ng mga mnemonics. Okay, sa Gen Ed, tandaan natin paramihan ng bala. So, dapat marami kang naipong bala, more on memorization sa Gen Ed. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng paasa? Pag sinabi nating paasa, okay, that stands for, of course, P for Plato, A for Augustine, A for Aquinas, S for Socrates, and A for Aristotle. Okay, so unahin nga natin si Plato or Plato. Kung si Aristotle, ang anak niya ay si Nicomachus, no? Sino naman ang anak ni Plato? Ang anak ni Plato ay si Platito. Okay. Hindi, joke lang po yun. Okay. Actually, ancient sources do not record any details about Plato having a son or daughter. Okay, so hindi natin alam kung may anak ba talaga si Plato o wala. Okay, wala pong naisulat, walang naitala, walang source kung meron ba siyang anak, meron ba siyang son, meron ba siyang daughter, we don't know. Okay, so now let's have Plato. So sabi ni Plato, no, the self is an immortal soul in a mortal perishable body. Okay, so ano nga ba yung understanding niya about self? Immortal daw, ang self, meron daw itong immortal soul. Okay? Immortal soul, ibig sabihin eternal. Ibig sabihin hindi namamatay. Naniniwala si Plato na pag namatay yung tao, yung soul ay aalis at pupunta sa immortal world. Pupunta sa spiritual world. Okay? And naniniwala din si Plato na mayroong physical realm and may ideal realm na tinatawag. Okay, physical realm, ito yung mundo, ito yung physical world na nakikita natin. And the ideal realm, ito naman po yung spiritual. Okay, ito yung immortal realm. Okay, so the soul or the self has an immortal soul. Okay, immortal, eternal, and mortal perishable body. When we say mortal perishable, it is not permanent. Okay, kapag namatay ang katawan, magde-decay.
sa science, no, mabubulok, kaya nga perishable. Ginamit niya yung term na perishable because, you know, our body is not permanent. Kapag namatay tayo, pag namatay ang self, magde-decay. Okay, sa science, di ba, kakainin ng worms. Kakainin lang ng worms. So, someday, balang araw, pag namatay tayo, itong katawan or body natin na inaalagaan natin, pinapakain natin, binibihisan natin, pinapakain natin ng mga sarap na pagkain, inaayos natin, pinapaganda natin. Okay? Kung ano-ano yung pinapahid natin, pampaganda. No? Minsan, pinaparitoke pa, binibihisan natin ng magagara, ng mga mamahaling damit, ay kakainin lang din pala ng uod balang araw. Okay? So, magiging pagkain lang pala ng uod itong katawang lumang ito balang araw. So, anong ibig sabihin? Hindi dapat tayo magmalaki. No? Hindi dapat tayo magmalaki o magyapa. No? Pumasa ka lang sa board exam, naging mayabang ka na. No? Nagkaroon ka lang ng magandang trabaho, lumaki na yung ulo mo. Wag dapat tayong ganun. Because, you know, this body, okay, this physical body, this mortal, perishable body, ay kakainin lang din ng uod balang araw. So, maganda, no, mga kaibigan, we should remain humble, down to earth. No, we are living in this body na perishable, kakainin lang din ng uod. Sa Bible, sabi niya doon sa Corinthians, though our outer self is being perished, yet our inward self is being renewed day by day. Bagamat ang ating pagkataong loob, ay pagkataong labas, ay nabubulok, pahina ng pahina, ngunit ang pagkataong loob natin dapat ay nababago sa araw-araw. Our inward self is being renewed day by day. Okay? So next, let's move here. According to Plato, the soul or the self has tripartite nature. Okay, ibig sabihin the soul has three parts. Or yeah, the self has three parts. Okay, what are the parts of the self? Okay, so unahin natin yung rational. The rational self, ito po yung patungkol sa reason. Okay, ito yung nag-iisip, ito yung nagsisik ng katotohanan. The rational soul is swayed by facts and arguments. Ito yung nagde-decide, ito yung namimili, ito yung naghahanap ng katotohanan. And sometimes the rational soul is swayed by facts and arguments. Napapasunod. Parang alon, no? Napapasunod sa alon, napapasabay sa alon. So, tandaan natin, the rational self or the rational soul, ito yung may kakayahang mamili, ito yung may kakayahang mag-reason out, ito yung may kakayahang mag-isip. Okay? The logical part of our self, that is the rational soul. Sabi ni Plato, kung mataas daw yung reasoning mo, ibig sabihin mataas din yung chance na makilala mo ang sarili mo. Kung mababa naman yung reasoning mo o kung mababa yung reasoning skills mo, hindi mo makikilala ang iyong sarili. So, napakahalaga na meron po tayong mataas na reasoning skills upang sa ganun ay makilala natin ang lubusan ng ating mga sarili. Okay? So, ulitin natin, the rational self, that is the logical, that is the thinking self, or that is the thinking soul. Yan yung nag-iisip, yan yung nagde-decide, yan yung namimili. Okay? And then number 2, we have the spirited soul or the spirited self. Patungkol naman yan sa emotion. Okay? The emotional or, in other words, the passion. Okay? So, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay masaya, kung galit ka, o kung ano yung nararamdaman mo, sabi niyan ganyan, how feelings fuel your actions. No? Kung ano yung feelings, kung ano yung emotion na nararamdaman mo sa iyong sa loob, yan yung nagmamanifest sa labas. Yan yung nai-act out mo. Okay, so the actions that we make ay dalayan ng ating feelings o emosyon. Nakakagawa tayo ng isang bagay dahil sa ating emosyon. Okay, so when for example, when you are sad, probably you will cry. It will manifest. When you're happy, probably you will laugh. Okay, so naipapakita yan sa panlabas. So how feelings fuel your actions? Yung feelings natin kung minsan ang nagdidikta ng mga actions na ginagawa natin. Okay, so that is about spirited soul. When we say spirited soul, that is about your emotions. That is about your feelings. Okay. Next, the number 3 is the appetitive soul. Okay, appetitive, that is about your physical desires that drives you to eat, have sex, and protect yourself. Okay, kapag sinabing appetitive soul, patungkol naman ito sa biological needs or the physiological needs, physical needs, kagustuhan ng laman o kaya pangangailangan ng laman. Okay, ano ba yung pangangailangan ng laman? Gusto nating kumain, kagustuhan mong kumain, yung kagustuhan mong makipag-sex, and also to protect yourself. Okay, naalala nyo ba yung hierarchy of needs ni Abraham Maslow? Diba? Okay, merong question doon merong question doon about kay Abraham Maslow. Sabi niya, which of the following should be given the highest priority according to Abraham Maslow's hierarchy of needs? A, prestige. B, friendship relationship. C, wealth. Or letter D, sleep. Okay. At yung pinakatamang sagot doon ay walang iba kundi ang sleep. Okay. The correct answer there is sleep. Bakit? Bakit ba dapat binibigyan natin ng highest priority ang sleep? Kasi ang sleep ay bahagi ng ating physiological needs, pangangailangan ng ating physical na katawan. So, ibig sabihin, kapag
Kapag hindi po tayo nakakatulog ng maayos, anong mangyayari sa atin? Di ba magkakasakit po tayo, no? May tendency na mamatay. So ibig sabihin kapag hindi natutugunan yung pangangailangan ng ating physical na katawan or physical needs, hindi natin hindi tayo makakapag-step forward doon sa mas higher steps. Okay, ano nga ba yung mnemonics natin pag pinag-uusapan yung our Abraham Maslow's hierarchy of needs? Di ba we have the PSBES, P for physiological needs, B for belongingness, and S for safety and security needs, B for belongingness, okay, belongingness and love, E for esteem needs, and S for self-actualization. Okay, so yun yung the physiological hierarchy of needs ni Abraham Maslow. Okay, so this tripartite, the soul, rational, and spirited, is part of, the appetitive. Okay, appetitive is the part of physical needs or the physiological needs. So kabilang din dyan yung sex. Okay, o kagustuhan ng laman. According to Abraham Maslow, sex is part of the physiological needs. Okay, pangangailangan ng laman. And bakit nga ba naisama yung sex at physiological needs according to Maslow? So needs ba ang sex somehow? Because without it, okay, the humanity will be extinct. Walang reproduction na mangyayari. Kung walang reproduction mangyayari, mauubos ang tao. Okay, humanity will be extinct. But in the sense of that we need to reproduce, that human or tayong mga tao, kailangan natin mag-reproduce. So, sex is needs. But, hindi nagiging needs ang sex kapag when we are talking about pleasure. Okay? So, it is no. Okay? So, doon sa essence ng reproduction, sex is needs. Okay? So, sana naintindihan nyo, nag-get nyo yung point na yun. Okay, next. Now, let's move on to the next page. Okay? Next page, si Plato. Meron siyang sinabi dito. Sabi niya dito, these three elements of ourselves are in a dynamic relationship with one another, sometimes in conflict. And when conflict happens, Plato believes that it is the responsibility of our rational self to sort things out and exert control, restoring a harmonious relationship among the three elements of ourselves. Okay. So, ang ibig sabihin nito, minsan daw hindi sila nagkakasundo-sundo. Okay, pag hindi sila nagkakasundo-sundo, yung three parts, dapat daw yung rational self ang nagko-control at nagbibigay ng harmonious relationship sa tatlong ito. Okay, halimbawa, yung spirited self natin, di ba kung minsan yung emotion mo, nagagalit tayo. At sabi ko nga kanina, the spirited soul, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung feeling mo, yun yung nagmamanifest sa labas, yun yung nai-act out mo. Okay, halimbawa, meron kang isang estudyante na bastos na to the highest level yung kanyang, sabihin na natin kawalang hiyaan. At sabihin na natin na ikaw, teacher, napupuno rin. No? Kahit ikaw pa yung teacher na pinaka-pasensyoso, kahit ikaw pa yung teacher na pinaka-mabait, tumarating din sa point kung minsan na naiinis ka. Okay, naiinis din tayo. Napupuno din tayo. At kung minsan, dahil sa inis natin, gusto nating mamisikal, gusto nating manampal, gusto nating manapak, gusto nating mangurot, gusto nating, alam mo yan, yung maggalit talaga. Okay? So, yes, yung batang yun o yung estudyante mong yun dahil sa sobrang pasaway, gusto mo na siyang paluin, gusto mo siyang palabasin or what, gusto mo siyang sampalin. Okay? Alright? So, ngayon, papasok ngayon, okay, mamamagitan, mag-mediate ngayon si rational soul. Sabi ni Plato, the rational soul should sort things out and exert control. Okay, ang isip ang nagpo-control sa spirited soul para sa gayon ay maiwasan ang conflict. So, si rational soul ang mediator. Si rational soul, okay, ang magko-control ngayon sa spirited soul. Sasabihin ngayon ni rational soul, oh, stop, hinay-hinay. Huwag mong paluin yan. Huwag mong palabasin yan. Huwag mong sapakin yan. Huwag mong sampalin yan. Bakit? Dahil kapag ginawa mo yan, baka mapatulfo ka o kaya matanggalan ka ng lisensya. Okay. So, the rational soul is the one who control the spirited soul. So, nakontrol ngayon ni ma'am yung kanyang feelings, yung kanyang spirited soul. Okay, yung kanyang emotion. Kaya hindi niya nagawang saktan o sapakin yung estudyanteng yun. Okay, maganda ba yung nangyari? Yes. Next. Maganda yung nangyari. Bakit? Kasi sabi ni Plato, okay, sabi ni Plato, Plato believes that genuine happiness can only be achieved by people who consistently make sure that their rational soul is
in control of their spirits, emotions, or feelings, and appetites or physical desires. So makakamit ng tao ang tunay na kasiyahan o kaligayahan o yung tinatawag natin na eudaimonia. Okay, sinabi yun ni Aristotle, no, eudaimonia or euphoria, fulfillment. Okay, if we allow our rational soul, if we allow our mind to control our emotions and appetites. So sabi ni Plato, ang nagkokontrol dapat walang iba kundi yung isip, walang iba kundi yung utak. Ang nagkokontrol sa emotion natin, walang iba dapat kundi yung isip. So applicable yan sa maraming bagay. No? Applicable yan kapag ikaw ay nagagalit. Applicable yan kapag ikaw ay papasok sa isang relationship. No, kailangan pag-isipan mo munang mabuti. Kailangan ikaw ay mag-isip kung ito ba tama. Ito bang gagawin kong action ay tama? Magiging proud ba ako kinalaunan o mag-cause ba to ng shame? No? Mayroon kasi tayong mga desisyon. Okay, so the rational soul is the deciding part. No? Meron tayong mga desisyon na ginagawa kung minsan na nagiging proud tayo at meron din naman tayong desisyon na nagagawa kung minsan na hindi tayo nagiging proud, na parang nakakahiya. So, the rational soul should be the one who takes control of our emotions, of our feelings. No, wag tayong magpadalos-dalos, lalo na sa pakikipagrelasyon, sa pakikipag-asawa. Sabi nila, pakikipag-asawa, hindi yan parang sa pagkain ng mainit na kanin na iluluwa mo kapag ikaw ay napasok. Hindi po ganun kadali pag-aasawa. Okay? So, kailangan natin pag-isipang mabuti yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay para hindi po tayo magsisi. Tandaan natin, si pagsisisi, laging nasa huli. Bakit? Matangkad. Matangkad si pagsisisi kasi si pagsisisi lagi siyang nasa huli. Okay, so we need to think very carefully of the things that we do. Okay, kasi para hindi tayo magkasala o para hindi tayo magkamali sa mga decision na gagawin natin. The rational soul should be the one who control of our spirits, of our emotions, of our feelings. Okay? Kailangan kontrolin yan ni rational soul. Kailangan pag-isipan yan ni rational soul. Okay, wag tayo magpadalos-dalos sa ating mga desisyon upang sa ganun hindi tayo magkasala. There is a way which seemeth right into a man's heart, but in the end thereof are the ways of death. No, may mga bagay kung minsan na akala natin tama, pero sa huli pala nun ay kamatayan. Kailangan isipin mong mabuti. The rational soul should be the one who takes control of your feelings para hindi tayo makagawa action o makagawa ng action na mali. Pagsisisihan natin sa ulit, paulit-ulit na po tayo. Okay, ganun yon, no? Hindi lang yung ating emotion yung dapat kontrolin ng rational soul, but even the appetitive, yung physical desire, yung kagustuhan ng laman. Kung minsan no, maraming kagustuhan yung laman natin na against sa tama, no? Kung minsan gusto nating kumain ng masasarap na pagkain pero nakakasama naman sa ating katawan. No? So, dapat yung ating isip ang nagkokontrol. Huwag kang kumain yan kasi bawal yan. Kapag kinain mo yan, ma-hospital ka. Kapag kinain mo yan, ganito yung mangyayari sa'yo. Okay, so the rational soul should be the one who takes control of our emotion and our appetites, our physical desire. Kasi makakamit daw ng tao ang tunay na kasiyahan, yung genuine happiness, if we just allow our mind, our rational soul to take control of our spirited soul and our appetitive soul. Okay? So, sino yung nagkocontrol dapat? Si rational soul. Okay? So, next. Now, let's move on to the next philosopher. Sino naman ito? Ito po ay si Agustin. Okay, si Agustin. Okay? Si Agustin. Okay, ang founder ng Augustinian Church ay ang Augustinians. Okay, at tatandaan din natin no, sa board exam, sa Readings in Philippine History, sino nga ba yung naunang misyonaryo or missionary na dumating dito sa Philippines? Walang iba kundi ang mga Agustinian. Okay, so tatandaan natin yung mnemonics dyan na AFJTR. Okay, so first, Agustinians, next Franciscans, next Jesuits, next Dominicans, Dominicans, and then the Recollects, and then the Benedicts. Okay, so just some trivia, baka lumabas po yan sa board exam. Sino yung naunang misyonaryo na dumating sa Pilipinas? Walang iba kundi ang mga Agustinians. Okay, at ang founder nga ng Augustinian Church ay walang iba kundi si Saint Augustine. Okay, so si Saint Augustine, ano ba yung sinabi ni Augustine about sa self? So, basahin nga natin. Sabi niya, the self is made up of body and soul. Halos parehas din naman sila ng sinabi ni Plato. Kaya lang, yung sinabi ni Plato ay mas descriptive. No? Kasi sabi ni Plato, the self is composed of immortal soul and a mortal, perishable body. But for Augustinian, sabi niya, the self is made up of body and soul. Okay? And according to Augustine, the goal of self, ang tao,
ay kailangan magkaroon ng, sabi niya dito, spiritual union with God by living a good life. So tayo daw, no, mga tao, kailangan meron daw tayong connection, spiritual union, pakikisama o pagkakaisa sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng wasto by living a good life. Okay, magkakaroon lang tayo ng pagkakaisa kapag ang tao ay natutong mamuhay ng wasto, natutong mamuhay ng tama, at natutong mamuhay ng may kabanalan. Okay? So kung mapapansin natin dito si Saint Augustine, kung mapapansin natin yung kanyang perspective about self, ay naibase po sa biblical perspective. Okay? So more on spiritual, more on religion, kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At sabi pa ni Agustin, every human person is made for God. Ano ibig sabihin yan? We are made in the image and in the likeness of God. Siya yung nagsabi noon. So, kinote niya po yung verse na nakalagay doon sa Bible, no? Sa book of Genesis. So, we are created in the image and the likeness of God. Tayo ay nilikha na kawangis ng ating Panginoong Diyos. And therefore, sabi niya na, knowledge can only comes by seeing the truth that dwells within us. Okay? Ano ibig sabihin yan? Magkakaroon daw tayo ng knowledge sa ating sarili o maiintindihan natin ang ating sarili kapag nalaman o nakilala natin ang katotohanan, no? At sino nga ba yung katotohanan yon? Okay? Sino yung truth na tinutukoy ni Agustin? It is God. Okay? So, ibig sabihin, ang tao ay magkakaroon lamang ng lubos na pagkilala at pagkaalam sa kanyang sarili kung nakikilala niya ang Diyos. Okay. In the Bible, in the Bible, the Spirit of God dwells within you. Sabi niya ganyan, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Okay? And your body is a temple of God, and that the Spirit of God dwells within you. So knowledge can only be achieved if we know God. We can only have true knowledge of ourselves if we know God that dwells within us. So paano nga ba natin makikilala ang Diyos? Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan, of course, ng pagbabasa ng kanyang salita. So, sa Christianity, no, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Okay? So, we can only have the knowledge of ourselves. Makikilala natin ng lubos ang ating sarili kapag nakikilala natin ang Diyos. Okay? Kapag meron tayong spiritual union sa ating Diyos. Kapag meron tayong kabanalan, kapag nabubuhay tayo ng may kabanalan. So, sabi din na Agustin, you don't need reasons to believe in the existence of God. Okay? Sabi ni Aquinas, magkaiba kasi ng perspective si Aquinas kay Agustin. Si Aquinas sabi niya, you need reasons. There are reasons why God exists. Pero sabi ni Agustin, no, you don't need reasons to believe in God. You just need to have faith. Okay? So faith in the existence of God, that is Agustin. But reasons in the existence of God, that is Aquinas. Okay? Next, let's now move on to the next one. Okay, the third philosopher. Ito naman si Aquinas. Okay, si Aquinas, self is matter and form according to him. Okay, ano ba ibig sabihin ng matter and form? Matter, the self is composed of states. No, sa science, meron tayong cells, meron tayong tissues, meron tayong organs, and meron tayong organ system. So in other words, okay, meron tayong katawan. Okay, the self has form. Okay, I mean a matter and form. Form is the soul. Okay, the essence. Okay, so yeah, and also soul animates the body. Ano ibig sabihin ng animates the body? In other words, ang kumokontrol sa katawan ay ang kaluluwa. Okay, ano ang kumokontrol sa katawan? Ang kaluluwa. So human soul is restless and imperfect until it rests in God. Kapag walang soul, patay ang body. Okay, according to Aquinas. And human soul is restless and imperfect until it rests in God. So tayo daw, no, ang kaluluwa raw ng tao ay hindi yan perfecto. Okay, marami itong imperfections. And at the same time, restless. Walang katahimikan. But this soul ay magkakaroon, mayroon siyang chance na maging perfect, maging eternal kapag na-reach na niya yung perfection. Okay? Next, si Aquinas, sabi din ni Aquinas, there's a reason why God exists. May rason kung bakit nag-exist ang Diyos. But for Agustin, no, faith. You only need to have faith. And of course, si Aquinas din, siya din yung father
of natural law ethics. Ano ba ibig sabihin ng natural law ethics? Natural law ethics, so dahil sa kanyang malawak at detalyadong pagpapaliwanag tungkol sa natural law sa kanyang aklat na Summa Theologica. Okay, meron pong sinulat si Aquinas na libro na Summa Theologica. Ito yung idea no ng pinagsamang Christian and Aristotelian philosophy. Okay, the combination of Christian and Aristotelian philosophy. Okay? So sabi niya, ang natural law daw ang may pinakamahalagang bahagi ng moralidad, no, ng ethics. So, ano ba kasi yung natural law? Pag sinabing natural law, ibig sabihin ito, no, eternal law ng Diyos. Okay? Ang tao ay may likas o natural na kakayahang makakilala kung ano ang tama at mali. Okay, may natural na kakayahang makakilala kung ano yung tama at mali. So that is the natural law ethics. Okay? Natural law ng Diyos, ang tao ay may likas o natural na kakayahang makakilala, makaalam ng tama at mali. So that's the natural law ethics. Who is the father of natural law ethics? Aquinas. Faith in the existence of God? Augustine. Reasons in the existence of God? Aquinas. Father of natural law ethics? Aquinas. Okay? Sino naman yung the tripartite soul? Plato. Rational, spirited, and appetitive? Plato. Okay? We only know ourselves by knowing God. That is Augustine. Okay? Makikilala natin ang ating sarili kung kilala natin ang Diyos. Augustine. Okay? So the self has body and soul. That is Augustine. Okay? The self has matter and form. Aquinas. Okay? So yun po. Next, now let's move on to the next one. This is sino to? Si Socrates na po tayo. Okay, ano nga ba yung matatandaan natin kay Socrates? Kailangang aralin natin kay Socrates. Sabi niya, the self, okay, has physical body and immortal soul. Okay? So every human possess an immortal soul. Naniniwala si Socrates na ang soul ay immortal and human's life doesn't end in one's death. Ibig sabihin, he believed that death is the departure of the soul for the eternal world. Aalis yung soul, no, kapag namatay ang tao, aalis yung soul sa body at yung soul ay pupunta doon sa eternal world or yung tinatawag nating spiritual world na parang sinabi din ni Plato kanina, no? And sabi pa niya dito, si Socrates, meron siyang idea of immortal world or soul world, which is an ideal world, na perfect world, na spiritual world. And sabi niya, our true self is our soul or the psyche. Dito po nanggaling yung salitang psychology. No, the self is synonymous to the soul. The word they use for the soul is psyche. Okay? Psyche. So, sino yung nagsabi na ang true self is the soul? The true self is not the physical body, but the soul. Okay? At sabi din niya, know thyself. Okay? Yan po yung linya na sikat kay Socrates. Know thyself. Tayo ang lubos na nakakakilala sa ating sarili, hindi ang ibang tao sa paligid mo, kundi ikaw lang. And sabi pa niya, the unexamined life is not worth living. Okay, the unexamined life is not worth living if we do not evaluate ourselves. Kung wala tayong reflection na ginagawa sa buhay, no? Ang buhay natin ay parang walang silbi kapag hindi tayo nagkakaroon ng reflection, kung walang understanding the self. Okay, so kailangan po nating mag-reflect. Kailangan po nating magkaroon ng understanding the self. Kailangan po nating magkaroon ng introspection every day of our life. Pag uwi mo ng bahay, kailangan examine mo yung sarili mo. No? Meron ba akong natutunan sa diniscuss ni Sir? You need to examine yourself because an unexamined life is not worth living. Kapag hindi mo na-examine yung sarili mo, parang walang kwenta yan. So, kailangan i-judge natin yung ating sarili. No? Sabi niya, ang taong matalino, magaling mag-judge ng kanyang sarili. Minsan kasi, ang problema sa atin, magaling tayong mag-judge o maghusga ng ibang tao. Hindi natin ginajudge ang ating sarili. Kailangan una mong i-judge yung sarili mo. Judge yourself. Because if you are expert of judging yourself, that means that you are wise. Okay? Ikaw ay isang matalinong tao. You need to examine yourself. Okay? So, kailangan everyday ay nagkakaroon po tayo ng reflection. So, sa araw na to, try to reflect. No, ano ba yung mga nagawa mo ngayong araw na to? Ano ba yung nagawa ko ngayong araw na to? Meron ba akong nagawang mabuti? Meron ba akong nagawang maganda? Ano pa ba yung kailangan kong i-improve sa aking sarili sa pag-aaral?
sa pagre-review? Naibigay ko na ba yung best ko sa pagre-review? O kulang pa? Ano pa yung kailangan kong alamin? Ano pa yung kailangan kong aralin? So, examine yourself. No? Kaya ko na bang humarap sa board exam? Know yourself. Evaluate yourself. Okay? Basically, ang sinasabi ni Aristotle dito, kung hindi makikilala o kilala ang sarili, never kang magiging masaya. Agree ka ba doon? No? Paano kung hindi mo kilala ang sarili mo? Ibig sabihin, noon, nababalik ka. Kailangan mong magpa-check sa doktor. Char. So, the unexamined life is not worth living. No? Ito yung famous mantra o line ni Socrates because for him, kasi yung self natin, dyan nang galing lahat. So, kung hindi mo alam o di mo man lang in-examine ang buhay mo, so basically parang walang kwenta yung buhay mo. Okay? Kung hindi mo kinilala yung nabubuhay na ikaw, pointless ang buhay. Hindi mo kilala ang sarili mo. Useless ang buhay kung hindi mo kilala ang sarili mo. Okay? At of course, ang tao na hinuhusgahan niya ang kanyang sarili, isang matalinong tao. Pero madalas, ang nangyayari kasi sa atin, no, magaling tayong manghusga sa ibang tao. We are very judgmental. No? Pinupuna natin, criticize natin yung ibang tao, pero yung sarili natin, hindi natin chine-check. Hindi natin in-examine. Dapat ang hinuhusgahan o mas ina-judge natin, ang dapat na mas ini-evaluate natin, walang iba, kundi ang ating sarili. Maganda na magkaroon tayo ng self-evaluation. Dapat ang mas ini-examine natin, no, ay ang ating sarili, hindi yung buhay ng ibang tao. No, kasi kapag buhay ng ibang tao yung ini-examine natin, ay wala po tayong mapapala doon. Hindi tayo mag-excel, hindi tayo magiging mas magaling. Okay, so we need to have reflection. Reflection is the highest form of learning. Reflection is asking yourself. You ask yourself, am I learning well enough? Meron ba akong natututunan? Meron ba akong nakukuha? Metacognition. Reflection. Okay, so if metacognition, reflection is the highest form of learning, what is the lowest form of learning? Memorization, yes. But perceiving to humans and conditioning naman sa animals. Sino yung proponent ng classical conditioning? That is Ivan Pavlov. Ano yung kinondisyon niya? Yung aso. Okay? Conditioning is the lowest form of learning kasi yung means of learning lang na ginagamit natin ay ang senses, sensory learning. Okay? Sensory learning, yung pinakamababa sa cognitive development theory according to John Piaget. Okay? Sensory motor, yung pinaka-foundation, no? Pinakababa ng cognitive development theory. Diba? We have the sensory motor, pre-operational, concrete operational, and the yung formal operational. So, pero pag pinag-uusapan naman natin yung Bloom's taxonomy, ang pinakamababang learning ay yung knowledge. Bakit? Kasi remembering lang siya. And the highest form of learning according to Bloom ay yung evaluation. Okay? Ano ba yung mnemonics na tatandaan natin dyan? Casey Apanse, no? Knowledge, comprehension, application, analyzation, creating, and evaluation. Okay, evaluation, that is the judgment. Kaya nga, judgment, evaluation, examining yourself, okay, or introspection, or understanding the self. That is the highest form of learning, reflection. Okay, kaya importante na araw-araw ay nagre-reflect tayo. No? Pagdating mo sa bahay nyo, tanungin mo yung sarili mo, meron ba akong natutunan sa tinuro ni Sir? That is metacognition. Okay, that is the highest form of learning. Now, let's move on. Okay, sabi pa niya, Socrates was the first thinker to focus on the full power of reason on the human self, who we are, who we should be, and who will we become. Okay, yes? Kaya nga, ang tao dapat nag-i-strive ng perfection and wisdom. Okay? Dapat ang tao ay nag-i-strive sa perfection and wisdom. Okay? So, hindi tayo nananatili sa kamangmangan, kundi kinakailangan mag-strive tayo na maging perfect to achieve an exalted state of life. Okay, sabi niya dito, the soul strives for wisdom and perfection, and the reason is the soul's tool to achieve an exalted state of life. Mataas na pamumuhay. Okay, according kay Socrates. Ang mataas na pamumuhay ay hindi yan sa pagiging mayaman kung marami kang pera. No? Kundi, according to Socrates, no, if you have that knowledge and wisdom, meron kang mataas na estado ng buhay. Okay? So, lamang ang may alam. Sabi nga ni Ernie Baron, no, knowledge is power. Okay? So, next, let's move on. Okay, sabi pa ni Socrates, our preoccupation with the bodily needs, such as food, drink, sex, pleasure, material possessions, and wealth, keep us from attaining wisdom. So, anong ibig sabihin nito? Ito daw yung mga hindrances o humahad lang kung bakit hindi natin nakukuha yung wisdom. Bakit? Ano nga ba yung humahad lang? Kasi masyado daw tayong preoccupied, masyado tayong abala sa mga bodily needs, like yung pagkain, okay, yung pag-inom, yung sex, yung pleasure, yung mga material possessions, yung mga wealth. Ito yung mga humahad lang kung bakit hindi natin na-attain yung wisdom.
kung bakit hanggang ngayon ay kulang pa rin tayo ng karunungan, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamit yung karunungan because we are preoccupied by the bodily needs such as yun nga food, pleasure, sex, drinks, no? Masyado tayong busy. O kaya mas inuuna natin yung mga bagay na ito, yung mga biological needs natin. Kaya hindi tayo tumatalino, kaya kulang tayo ng knowledge, kulang tayo ng karunungan kasi mas inuuna natin yung physical needs natin. Kaya hindi tayo nag-grow into wisdom. Which is totoo naman kung minsan mas inuuna natin kung minsan no, yung pleasure, yung bagay na masarap o yung gusto ng katawan natin kaysa sa pag-aaral, kaysa sa pagre-review. Imbis na mag-review, no, mas pinipili nating kumilata. Imbis na mag-review, mas pinipili nating matulog. Imbis na mag-review, no, mas inuuna nating kumain, kaya gumala, baby time, no, with jowa. Mas inuuna natin yung pleasure kung minsan. Kaya sabi ni Socrates, no, nagiging hadlang ang mga iyon kung bakit hindi tayo nag-grow, kung bakit hindi tayo lumalago sa karunungan. So, yeah, we prioritize pleasure eh. What is pleasure? Di ba? Hedonism, pleasure values, pleasure principle. Yung id natin, yung laging nabibigyan ng atensyon. We are preoccupied by the things of or by the things that our physical needs. Okay? Kaya nga kulang tayo ng wisdom, kulang tayo ng time mag-aral kasi mas marami tayong time para kumain, mas marami tayong time para matulog, mas marami tayong time para mag-travel, gumala, mamasyal, mag-cellphone, mag-TikTok, mas marami tayong time sa mga bagay na patungkol sa bodily needs at hindi sa wisdom. Kaya nga sabi ni Socrates, no, we cannot attain wisdom because of our preoccupation to bodily needs. Okay, next. Sabi pa ni Socrates, a person can have a meaningful life or a meaningful and happy life if he becomes virtuous and knows the value of himself that can be achieved through constant soul searching. Okay. So pag sinabing soul searching, ito yung meditation. Thinking about thinking, metacognition. So we need to search the true self, which is the soul. Kaya nga, ang sabi niya, no, an unexamined life is not worth living. Kapag hindi mo ine-examine ang buhay mo, ang sarili mo, parang walang kwenta yan. It's not worth living. Okay, next. Let's proceed to the next one. Okay, punta naman na tayo kay Aristotle. So, si Aristotle, sabi niya, the self is composed of soul and body, mind and matter, intellect and sense, reason and passion. So, halos pareho lang din sila ni Plato at kay Socrates. No, pareho kay Aristotle, mas detalyado at mas specific at mas nakategorize nga lang yung kay Aristotle kasi sabi niya, the self is composed of body and soul. The self is composed of mind and matter. The self is composed of intellect and sense. The self is composed of reason and passion. So, mas nakategorize, mas detalyado yung pagkaka-define ni Aristotle sa self. Okay, next, let's move on. Sabi pa ni Aristotle, okay, the human happiness comes from the harmonious development of the whole self. Okay, ang kasiyahan daw ng tao ay nagmumula sa pagkakaroon ng maayos na development sa ating self. We can achieve real happiness if the self is constantly developing and development should be harmonious. So nagkakaroon daw tayo ng tunay na kasiyahan kapag meron tayong development sa ating sarili. Totoo ba yan? Okay, yes. That's true. Okay, next, let's move on. Sabi pa ni Aristotle, body and soul are not two separate elements. The soul is simply the form of the body and is not capable of existing. So these two, itong body and soul daw, are inseparable. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Ang katawan at kaluluwa, hindi mo pwedeng mapaghiwalayan. And sabi niya, the soul is simply the form. Okay, halos parehas lang sila ng sinabi ni Plato at ni Socrates that the true essence of self is the soul. And sabi pa niya, dito, no, na yung katawan daw ay hindi mag-i-exist kung walang soul. In other words, every you has a soul. They are inseparable. Hindi pwedeng maghiwalay yung katawan at ang kaluluwa. Okay, next. Meron pang sinabi si Aristotle dito. Sabi niya, wisdom. Okay, next. Wisdom is the true knowledge. Okay, and virtue is doing what is best for you. And siya din yung bida pag pinag-uusapan natin yung golden mean. Okay, wisdom is the true knowledge and wisdom is the application of knowledge. Even if you read a lot of things, ano pa kasi yung wisdom? That is the true knowledge. No? Wisdom is the application of knowledge. Knowledge kasi yan yung nakukuha yan sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng maraming libro. So nagkakaroon ka ng knowledge. Even if you read a lot of things in the encyclopedia, in the Bible, in many books, no? Or because it is certain that we can get information or knowledge by reading those books. But the problem is, when you don't know how to apply those knowledge in real life, then walang wisdom doon. Remember that the application of knowledge is very important in order for us to become wise. So kung hindi mo rin naman i-apply yung mga information or knowledge na nabasa mo sa libro, ay walang wisdom doon.
Okay? Kung minsan ang tao may knowledge pero walang wisdom. Bakit? No? Nakita na nga nila, halimbawa nabasa nila yung bawal tumawid dito, no? Tatawid pa rin sila. No? Andoon yung knowledge kasi nalaman na nila pero hindi nila na gawang i-apply yung wisdom. Okay? Na yun, na meron sila, useless. Okay, so it is important to have wisdom to apply the knowledge that we have. Virtue, okay, virtue, that is doing what is best for you, doing the right thing. Virtue, ibig sabihin paggawa ng mabuti, pagkakaroon ng mabuting asal. Virtue ethics. Okay, tatandaan natin, Aristotle is the father of virtue ethics. Okay, siya din ang nagpauso ng golden mean or moderation. Kailangan balance, wag sobra, wag kulang. Lahat ng sobra, lahat ng kulang masama, no? Kasi kapag sobrang siba mong kumain, moderation yung golden mean. Kapag sobrang siba mong kumain, excessive eating, anong nangyayari sa'yo? Hindi maganda yan. Nangyayari, nagiging obese. Sobrang taba, nagkakasakit. No? Kapag kulang naman ng pagkain, ang nangyayari, nagiging malnourished. So sabi ni Aristotle, dapat balance, dapat moderation. No? Moderation ng lahat ng bagay. Hindi masyadong marami, hindi rin naman masyadong konti. Dapat sapat lang. No, dapat sakto lang o tama lang. Kailangan mamuhay tayo in moderation. Lahat ng sobra masama, lahat ng kulang ay masama rin. So dapat golden mean. Okay, so that's the idea of golden mean, moderation. According to Aristotle, no, meron din daw 3 kinds of soul. Okay, so what are the 3 kinds of soul according to Aristotle? We have the vegetative soul, the sentient soul, and of course, the rational soul. Halos parehas ng kay Plato, no? Si Plato meron din siyang tripartite soul. What are the tripartite soul? According to Plato, we have the rational, the spirited, and the appetitive. Pero kay Aristotle, meron din 3 kinds of soul. We have the rational, vegetative, and the sentient. Okay, so tignan nga natin ano ba yung pagkakaiba nung tatlong ito. Okay, so let's take a look. Let's proceed to the next page. So, eto, no? Vegetative, that is the physical body that can grow. Sentient, it includes the sensual, desires, feelings, and emotion. And rational, ito naman yung patungkol sa, it is what makes man human. It includes the intellect that makes man know and understand. Okay? Yeah. So now, let's move on. Ano nga ba yung ibig sabihin ng vegetative? Pag sinabi natin kasing vegetative, no? Ito yung patungkol sa, physical body na lumalaki. No? Nag-grow. Pag sentient naman, patungkol naman yan sa feelings, emotion. Parehas siya ng, spirited. Okay? Parehas ng spirited. Yung rational, parehas din yan sa rational ni Plato. Okay? What makes man human, it includes the intellect that makes man know and understand things. Okay, now, himay-himayin nga natin yung vegetative. Kung mapapansin ninyo, yung vegetative, applicable yan sa mga plants. Naniniwala kasi si Aristotle that even plants have soul. Kahit yung mga halaman daw, may mga kaluluwa, sabi ni Aristotle. And even animals have soul too, and of course, humans. So, yung sa vegetative soul, ito yung may ability na mag-grow, no? Mag-increase, mag-reproduce. Mapapansin natin, no? About plants, no? They can reproduce, they can grow, no? So, lahat ng bagay na lumalaki, lahat ng bagay na nagre-reproduce, no? May reproduction at merong growth, especially the plants. Kaya siya tinawag na vegetative. No, kung mapapansin natin yung vegetative soul, maliit lang yung box niya. No, yung kanyang range kasi, those living things na belong dito sa vegetative ay limited lang ang nagagawa nila. They can only reproduce, no, and grow, but they cannot move. They cannot, they don't have the ability to sense. Unlike sa susunod sa mga animals. Okay? Sa sentient soul naman, papasok ngayon dito yung mga animals. Okay, the animals, they have the capability to move, okay, mobility and sensation. Sense, kung mapapansin ninyo, they also have the ability to grow and reproduce. Okay? So yung illustration nito, yung sentient soul, nasakop niya yung vegetative soul. Okay? Ibig sabihin yung mga animals, they have the capability to reproduce, to grow, to move, and to have sense. Pero yung mga plants, nakakapag-reproduce at lumalaki lang sila. Pero hindi nakakalipat ang mga plants. They don't move. They cannot move. Okay? And they don't have the ability to sense. And next naman yung pinakamalaking box, no? Yung pinakamalaking range ay ang humans. Okay? Which is the rational soul. Okay? The rational soul. Ang tao kasi, tayo lang ang mayroong kakayahan na mag-isip at mag-reflect, mag-reason out. Why? Because we have the ability to speak
and the ability to express our own emotions, unlike sa mga plants and animals. Kung mapapansin natin yung box ng humans, no, nasakop na niya lahat. So humans have the capability to reproduce, we have the capability to grow, we have the ability to move, the ability to sense, the ability to think, and the ability to reflect. Ibig sabihin, no, full package. Full package ang humans. Okay, so we have the ability to reflect. So only humans have the ability to rationalize. Tayo lang ang may kakayahan na mag-isip and reflect. That's why we are the highest form of creature. No? Sa lahat ng living things na nilikha ng Diyos, tayong mga tao ang pinakamataas. Okay? Kasi tayo lang ang may kakayahan na mag-isip. Pero minsan tinatanong natin, sir, bakit yung aso nakakapag-isip din naman Bakit mo naman nasabi na nakakapag-isip din yung aso? Kasi sir, nung tinanong ko siya ng 1 plus 1, sumagot siya, tumahol siya, sabi niya, aw, aw. Tumahol siya ng 2 beses. So, ibig sabihin, nag-isip yung aso, sir. Alam niya yung sagot sa tanong na 1 plus 1. Ibig sabihin, sir, yung aso is nakakapag-rationalize din? No. No? Bakit ko sinabing no? Okay. Pambihira. Nag-iisip yung aso? Sige, tanungin mo nga yung aso, bakit mo sinagot yung 2? Bakit ka nag-aw-aw doon sa tanong na 1 plus 1? Makaka-reason out ba yung aso? Hindi. Hindi siya makakapag-rason. Hindi siya makakapagpaliwanag. Bakit? Wala kasing ability yung aso na makapagsalita. No? Ang aso hindi siya nakakapagsalita. Ang aso hindi niya kayang mag-rationalize. Okay? Kung tatanungin mo siya, bakit 2 beses kang tumahol nung tinanong kita ng 1 plus 1? Makakapagsalita ba yung aso? Makakapagpaliwanag ba siya? Of course not. So ang mga aso, no, they don't have the ability to reason out. They don't have the ability to rationalize. Wala silang kakayahan na magrason. Tao lang ang may kakayahan na magrason. And that is unique. No? Yan ang gift na binigay ng Diyos sa atin. Okay? And next, sabi pa ni Aristotle, happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence. Okay? So kay Aristotle galing yan. So we must cultivate virtues because they are the qualities that will help the people to live well. Okay, so anong ibig sabihin yan? Happiness is the purpose and the meaning of life. Yeah, okay? Eudaimonia, it means happiness. Sabi niya, ang ultimate goal daw ng tao ay para maging masaya. So the meaning and purpose of life is to be happy according to him. Totoo naman, no, na the ultimate goal of human is to be happy. We need to be happy. We need to live a happy life and fulfilled life. If you are not happy, that means your life is not fulfilled. Example, no, halimbawa, after so many years, no, nagkahiwa-hiwalay kayo ng barkada niyo and then nagkaroon ng opportunity na magkita-kita kayo ulit, no, kayo magkakaklase, kayo magbabarkada. Of course, kung minsan, no, ang unang tanong, no, ang unang tanong diyan, kumusta na? Saan ka ngayon? Ibig sabihin, kumusta na? Anong work mo ngayon? Minsan nakakayang sumagot, wala, nasa bahay lang, tambay ako. Nakakayang sumagot ng ganun. Kasi sila may matrabaho na. Pero kung minsan, no, ang importanteng tanong, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Na kahit wala kang trabaho, na kahit tambay ka, masaya ka ba? Yun yung mahalaga. No? Kasi kung masaya ka naman kahit wala kang trabaho, wala tayong problema doon. No? Kasi naman yung may trabaho ka, pero toxic naman sa trabaho mo, hindi ka naman masaya, parang useless yung trabaho. No? So, kailangan masaya tayo sa ginagawa natin. We need to have that eudaimonia. We need to have that happiness. Okay? So, kasi yun yung importante. Masaya ka ba kahit wala kang trabaho? Kung masaya ka, wala tayong problema doon. No? Pero kung minsan in reality, malungkot tayo kapag wala tayong trabaho kasi wala tayong pera. Pero yun nga, hindi lang naman yung pera ang nagpapasaya sa atin. Maraming mga bagay para maging masaya ang tao. Hindi lang sa pera. Okay. Halimbawa, kumusta na? May jowa ka na ba? Wala eh. Wala pa rin akong jowa hanggang ngayon. Ang tanongin mo sa kanya, masaya ba siya kahit wala siyang jowa? Kasi kung masaya siya kahit wala naman siyang jowa, hindi wala tayong problema doon. Kasi yung may jowa ka naman pero hindi ka naman masaya sa jowa mo kasi toxic ng relationship niyo, wala, useless din. No? So, kailangan masaya ka. Single ka, at masaya ka, di okay yan, maganda yan. May jowa ka at masaya ka, di okay yan, tuloy mo lang yan. Pero kung may jowa ka pero hindi ka naman masaya, hiwalayan mo na yung jowa mo. Pero, no, what I mean is, dapat masaya ka doon sa status mo ngayon. May jowa ka o wala. No? Kasi yun nga, kung wala kang jowa at hindi ka masaya, di maghanap ka ng jowa mo para maging masaya ka. Pero, kailangan doon pa rin tayo sa tama. Doon pa rin tayo sa virtue. We must cultivate virtues because they are the qualities that will help the people to live well. So, hindi naman kasi ibig sabihin na masaya ka ay tama na yung ginagawa. Dapat masaya ka at the same time, tama yung ginagawa mo. Nasa tama ka. Okay? So, the ultimate goal of man is to be happy. Eudaimonia. Sa trabaho, kung minsan, ang toxic-toxic ng work, no, hindi ka na masaya. Di mag-resign ka na, maghanap ka na ng bagong trabaho, hanapin mo kung saan ka magiging masaya at gawin mo kung ano yung tama, kung ano yung nararapat.
Okay, that is according to Aristotle. Eudaimonia and virtue. Anyway, Aristotle is the father of virtue ethics. Okay, the father of virtue ethics. That is Aristotle. All right. So the goal and the purpose of man is to be happy. Okay, kung masaya ka, well, that's good. You're doing good. Pero kung hindi ka masaya, anong saysay? Bumitaw ka na. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Hanapin mo kung saan ka magiging masaya. Okay? So lahat ng ginagawa natin, importante yung masaya tayo, masaya ka sa work mo, kahit maliit lang yung sahod na kinikita mo, no? Kahit hindi ganun kalakihan yung sahod mo, pero importante, mas masaya ka sa ginagawa mo. Kesa naman yung malaki yung sahod mo, ang laki-laki ng sahod mo, pero hindi ka naman masaya doon sa trabahong ginagawa mo, parang useless. Ganun din sa pagtuturo, no? Kung hindi ka masayang magturo, di maghanap ka ng ibang work, no, na magiging masaya ka. Pero sana matutunan nating mahalin ang pagtuturo, na matutunan nating maging masaya sa pagtuturo. Okay? So dapat mahanap natin yung fulfillment sa pagtuturo. Okay? Matutunang mahalin ang pagtuturo, maging masaya sa pagtuturo. Okay? So kapag wala kang trabaho, masaya ka, okay? Okay, mabuti yan sa'yo. Maybe gusto mong mag-enjoy, maybe gusto mong mag-relax, maybe gusto mong mag-relax sa buhay, gawin yung passion mo tulad ng magtanim-tanim, no, yung hobbies mo, okay yan. Pero yung, in reality nga, kung wala kang trabaho, malungkot din kung wala kang trabaho kasi wala kang pera. So kailangan din natin ang pera to provide our needs. But of course, money is not the only means of happiness. Maraming bagay, maraming paraan para sumaya, maging masaya ang tao. Okay? Yun nga, sa jowa din, kung meron kang jowa at masaya ka, sige, tuloy mo lang yan. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo, masaya ka ba? No? Kung masaya ka, edi wala tayong problema doon. Ang mahalaga, masaya. In everything that we do, we need to be happy. Okay? Kung tatanungin ko kayo ngayon, masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Are you happy? Are you happy now with your life? So, according to Aristotle, no, happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence. Now, i-apply natin yung sinabi ni Socrates that an unexamined life is not worth living. Ask yourself now, masaya ba ako? Totoo ba na masaya ako? Sometimes we are just faking things. Kung minsan, no, hindi talaga tayo masaya. We are just pretending things na masaya tayo. Kailangan hanapin natin yung nagpapasaya sa atin. Eudaimonia. We must cultivate virtues also. Okay? Kailangan hindi lang tayo masaya at the same time, tama yung ginagawa mo. Kasi kung minsan, yung nagpapasaya sa atin, mali pala. No, mali pala. Dapat doon tayo sa tama and at the same time, doon tayo sa kung saan ka masaya. Okay? So yeah, that is the happiness and the essence of human existence. Okay, eudaimonia. Okay, now let's move on to the next page. Okay, next one is the golden mean. Okay, so ito yung ibig sabihin ng golden mean, no? Ayan, eating, then kapag konti, deficiency, mayroong deficiency, malnourished. Kapag excessive eating, nagkakaroon ng overweight. Okay, so those who lack moral character often fail to act morally. Okay, ano ibig sabihin yan? Kung mababa yung moralidad ng isang tao, nagre-result yan sa paggawa ng mga immoral na bagay. So they fail to act morally, resulting to immoral conduct. Okay, yeah, that's the idea of golden mean. Dapat balance, dapat meron pong moderation. Okay, sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay. So, yan. Okay, yeah. Skip ko na to because this is ito yung ano natin. Martin, a philosopher, is reading a book on ethics and reflects deeply on the nature of justice, considering various ethical theories and their implications. Okay, so ayan. So, diyan na po muna matatapos yung ating philosophical self. Okay, at ipagpapatuloy po natin ito sa next na lesson natin. Okay, so yeah, that's it. And thank you for joining our lesson for today. Okay, so bye and see you next time.